Sa talaan ng DSWD, nakapagpamahagi na ang pamahalaan ng mahigit 2.6 million rice packs sa mga biktima ng bagyo sa Eastern Visayas. Samantala, nagsisimula angon ang mga komunidad na labis na napinsala ng bagyo. Patuloy pa rin ang paghahanda ng pamahalaan para ayudahan ang Yolanda evacuees. Para sa detalye, balitaan mo kami, Julius Disamburon. Patuloy ang ipinapaabot na tulong ng pamahalaan sa mga kababayan nating matinding hinagupit ni Bagyong Yolanda sa bahagi ng Kabisayaan. Kabilang na dito ang mga relief goods mula sa mga makakain at maiinom. Ito ay sa pakikipagtulungan din ng iba't ibang organisasyon mula sa loob at labas ng bansa. Ilan sa mga ito ay pinapaabot sa ilang relief operation center at kadalasan day personal silang nagtutungo. Base sa pinakahuling datos, aabot na sa 2.6 na milyong food packs ang naipamahagi sa halos 200,000 biktima ng bagyo matapos manalasa si Yolanda 4 na linggo na ang nakararaan. Sa ulat ng Department of Social Welfare and Development, nasa higit 300,000 litro ng tubig, 60,000 iba't ibang dilata at nasa 244,000 high energy biscuits na ang karagdagang na ibabahagi ng pamahalaan. Pinakamalaking bilang na natulungan ang lalawigan ng Leyte lalo na sa Tacloban at maging sa bahagi ng Ormoc, Eastern Samar. Tulungan at bayanihan ang pangunahing nangingibabaw dito. Mga volunteer workers na nagbubuhat o nagdadala ng tulong ay mula sa magkahalong sektor ng lipunan. May estudyante, guro at sundalo. Ayon sa mga opisyal na naandito, ipinapakita lamang nito na sa gitna ng problema o kalamidad, may uusbong na pag-asa sa bawat isa. Samantala, aabot na sa 400 manggagawa ang kasalukuyang nakikinabang sa Cash and Food for Work program ng DSWD. Tumanggap ang ahensya ng ilang tauhang tutulong na mag-repack ng relief goods. Sila ay babayaran ng 258 pesos kada araw o kaya ikapalit ng kanilang serbisyong hatid ay mga food pack. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon magsisimula ang unang shift, habang alas 6 ng gabi hanggang kinabukasang alas 6 ng umaga naman ang ikalawang shift. 24 hours na bukas ang nasabing repacking area. Tig 200 katao ang kasama sa kada shift. Sa usapin naman ng malinis na supply ng tubig, ipinapaalala naman ng Department of Health sa mga residente dito na pakuluan muna ito bago inumin. Ito ay upang maiwasan ang anumang kontaminasyon o sakit dito. Ani ni Health Secretary Enrique Ona mula sa lumabas na resulta sa ilang water sample sa Samar at Leyte, nagpositibo ito sa fecal coliforms o E. coli. Una na nagpadala ang ahensya sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross ng ilang water purification para sa mga nasalantang lalawigan, lalo yaong gagamitin ng mga magulang sa pagtimpla ng gatas ng kanilang mga anak. Sama-sama sa pagbangon para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.